Bawasan o tuluyan ng alisin ang bike lanes sa Commonwealth Avenue. Ilan lang yan sa mga suhestyon na tatalakayin ng MMDA, DOTR, Quezon City LGU para maisaayos na ang daloy ng trapiko sa nasabing highway. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinangunahan ng MMDA ang public consultation kasamang motorcycle community kaugnay ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Dinaluhan ito ng ride-hailing app na angkas at Joyride, Motorcycle Club, Motovlogger at iba pang personalidad. Ipinarating nila ang kanilang iba't ibang hinaing hinggil sa NCAP at ang hiling na payagan silang magamit ang bike lane. Mula nung nagkaroon ng NCAD, ang biyahe ko po ay nasa motor na tumagal po ng 30 minuto, 20 minuto. So ang nangyari sa EDSA, mas lalong sumikip pa po at lalong hindi makadaan dahil hindi makadaan dun sa bicycle lane. Kung masishare lamang itong bicycle lane na ito, malaking kaginhawaan sa ating naghahanap buhay. Nagko-Commonwealth kami. Sa bike lane, mag-share the road tayo doon. Napakaganda po yung option na yon. Na pagbigyan natin yung mga rider na magamit nila yung bike lane. Monday to Friday, walang nagbabike. Ako, nagbabike din po ako. Pero Monday to Friday, kakaunti lang yung mga kapwa natin na gumagamit ng bike lane. Inilatag naman ng MMDA ang ilang mungkahi para sa mga lanes sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kabilang dito ang pagbawas sa lapad ng kasalukuyang bike lane upang magbigay ng karagdagang espasyo para sa motorcycle lane. Pagbawas sa bike lane at ilipas sa ika-4 na lane ang motorcycle lane. Gayun din ang pagtanggal sa bike lane upang ibigay ang buong espasyo para sa motorcycle lane. At i-reconfigurate ang bike lane at gawing dedicated lane para sa motorcycle taxis at kalintulad ng sasakyan. Ayon sa MMDA, lahat ng panukala ay base sa datos at pag-aaral. Pero sa 4 na proposal, ano kaya ang mas pinapaboran ng MMDA? Pinakamaganda, beneficial sa lahat, hatiin yung bike lane. Kasi sa ngayon, nasa 5 meters siya. Kung ibibigay natin ang 2.5 meters sa nagmumotor, additional 2 lanes po yan na pwedeng ibigay sa kanila. Yun po yung dinidiscuss din namin. Makipagpulong ang MMDA sa Department of Transportation at sa local government unit ng Quezon City upang mapag-usapan ang suhestyon. Naising marinig ng MMDA ang panig o mungkahi ng mga gumagamit ng bisikleta. Tinututukan na ng MMDA ang usapin sa marking sa kalsada, partikular sa Commonwealth Avenue. Inaayos po yan. Hopefully within the next month, maayos na yan. Pero again, hindi po kami nanguhuli doon po sa portion na inconsistent yung pong markings po. So wala po kayo dapat i-alala. Tiniyak ni Chairman Artes na patas ang pagpapatupad ng NCAP at may manual review sa bawat violation na naitala sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Sa datos ng MMDA, mula 391,117 violations noong 2023 at 296,333 noong 2024 matapos masuspindi ang NCAP noong Agosto 2022, umabot na lamang sa 40,230 violations ang naitala nitong Abril 2025. Bukod dito, tumaas ng 18% ang average travel speed sa mga paunang kalsada, habang nabawasan din ang mga insidente ng manggaan sa kalsada sa loob lamang ng 1 linggo matapos ang muling pagpapatupad ng NCAP. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.